Now sa oras na ito ay nais kong ituloy natin ang ating paksang pinag-uusapan at hindi rin naman ako mangusap ng mahaba at maglalaan tayo ng panahon sa prayer, sa mga sa ating pananalangin at sa mga prayer request. Pero gusto kong ituloy yung kaisipan na ating pinag-uusapan mula pa ng mga nakakaraang gawain. At kaninang umaga ay binigyan natin ng pansin, your faith is your value. But ngayon ay bigyan naman natin ng pansin yung how to increase your value. How to increase your value. Dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay pinakita kung ating nakita, mga kapatid, at ating napagtanto na ang value ng bawat isa sa atin ay hindi kung ano ang bagay na meron tayo, hindi yung character o ano pa mang mga bagay o yaman na meron ng isang tao, kundi yung pananampalataya. At yung pananampalatayang ito na mayroong na sa harapan ng Panginoon ay sinabi ng banal na kasulatan na merong malaking halaga. Ito'y dinescribe ni Apostol Pedro sa 1 Peter chapter 2, or chapter 3 rather, chapter 3. Pinakita niya ang isang, sa verse 1, in the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without word by the behavior of their wives. This kind of behavior ay hindi lamang ito basta inherent na behavior o likas na behavior ng isang babae, kundi ito ay ang behavior na ito ay binubunsod ng kanyang pananampalataya. Can I say amen to that? Ito'y binubunsod ng kanyang pananampalataya. Kaya pinakita rito yung wives na ito na sinusulatan ni Peter ay mga believers, mga wife, mga believers sila. Although ang kanilang husband ay hindi believer, pero sabi niya, i-display nila, if any of them are disobedient to the word, they may be won without word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Your adornment must not be merely external merely external braiding, the hair, and wearing gold jewelry or putting on dresses. But let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and a quiet spirit, which is precious in the sight of God. So, merong mga behavior na sabihin natin, yung behavior na yun ay behavior ng isang tao na hindi pa siya na-convert kay Kristo. At malimit, yun ang laging nakikita ng ilang mga tao, mabait naman siya. Kaya ang dahilan mabait siya ay maliligtas siya dahilan sa kanyang mabait naman siya. Pero iba yung kabaitan or the behavior na ito ay dala, na ito ay bunga ng Espiritu. Can you say amen to that? So, kapag ito ay bunga ng Espiritu, ito'y gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. So, ito yung behavior na sabi ni Peter, sabi niya, malaking na mahalaga sa harapan ng Panginoon. Higit pa sa ito sa mga alahas na ipapalumuti ng isang
kababaihan sa kanilang sarili, kundi ito ay, sabi niya, with the imperishable quality, hindi nasisirang katangian ng isang maamo at tahimik na espiritu na sa harapan ng Diyos ay merong malaking halaga sa Kanya. Now, about this, patungkol dito sa kung tayo ay tinanggap natin ang pananampalataya, nang tayo ay tawagin ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, ito ay kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ito fighting spirit, hindi ito lakas ng loob. Ang pananampalataya ito ay yung sinabi ni Apostol Pablo sa Thessalonians, to believe, believe of the truth. Ang pananampalataya sa katotohanan. So, ang ganitong klase ng pananampalataya ay ang magtataglay nito ay ang mga anak ng Diyos, ang mga ipinanganak sa Espiritu. Ang pinanganak sa laman, sabi ng ating Panginoon, ay laman nga, at kahit anong gawin mong pagbabago sa kanila, ay babalik at babalik pa rin sila sa dating kalalagayan nila. Ikulong mo na sila, ma-imprison sila for how many years, paglabas nila, makasalanan pa rin sila. Gagawa pa rin sila ng kasalanan. Babalik pa rin sila doon sa dati nilang ginagawa. Dahilan, itong lahat ay makataong paraan. Pero yung divine way, o yung tinatawag na born from above, ang kapanganakan mula sa kaitaasan, it will make a person a new creature. Ito'y gagawin ng tao na isang bagong nilalang at ang ang dating pagkatao ay wala na at lahat ng bagay na mangyayari sa kanya ay mga bago na. So, sa ganitong kung ang mananampalataya ay tumanggap ng ganitong klase ng pananampalataya at ngayon ay meron ka ng higit na value. Higit na ang iyong kalalagayan. Ang description sa Book of James ay tayo ay naging katulad sa mga first fruits of His creature. Mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Sa lahat ng kanyang nilalang, yung mga ipinanganak na maguli ay meron silang ibang kalalagayan. Dahilan maraming sa panahon ng pag-ani sa Israel ay ang tangi lamang na pwedeng dalhin sa harapan ng Panginoon at ialay sa Diyos ay yung first fruits. Diba? The rest ay i-harvest pero hindi na yun dadalhin sa tabernacle. Hindi na yun iaalay, hindi na yun ihahandog. Hindi yun tinatawag na hindi na yun para sa Panginoon. Yun ay to be consumed, para i-consume na ng mga tao. Pero merong tinatawag na first fruits. At yung first fruits na ito ay para lamang ito sa Diyos mismo. Hindi yun ordinaryo, ito'y unang bungkos na inani at ito ay dadalhin doon sa tabernacle sa araw ng tinatawag na first fruits, yung wave offering, at yun yung iaalay sa panahon yun, at hindi na yun mapapasama pa doon sa ordinaryong mga pag-ani. So ganoon ang nangyari, mga kapatid, sa mga ipinanganak na maguli. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Ibig sabihin, sila lamang ang maglilingkod sa Diyos at sila lamang ang para sa Diyos. Sila lamang ang merong right na kukunin ng Panginoon sa ganitong kalalagayan. Ginawa silang first fruits. So, alam nyo,
ang banal na kasulatan ay may mga bagay na pangyayari dito at ito ay para ipakita kung ano ang gagawin ng Panginoon sa mga ipapanganak na maguli. So kung ang mga mananampalataya ay meron na silang value, alam niyo ba na yung value na meron ka ngayon ay pwede itong mag-increase pa? Pwede itong magmahal pa ang kanyang kalalagayan, ang kanyang value, tumaas pa ang kanyang value. At ito ay pwede nating ma-example dahilan sa panahon natin ngayon ay ang paraan natin ng ating mga transaction ay sa pamamagitan ng salapi, ng dollar. At kung mas marami kang salapi, ay mas malaki ang iyong mabibili. Diba? Kung mas malaki ang iyong na meron kang possession na pera, ay mas malaki ang iyong pwedeng makuha. And you know, ganito rin ang kalalagayan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay pinakita sa talinghaga ng ating Panginoon na ito ay kagaya ng isang pinakamaliit na binhi na katulad ng mustasa. At yung mustasa ay, kung i-describe natin sa aklat ng Matthew chapter 13, ang description ng ating Panginoon dito sa chapter 13 verse 31 ng book of Matthew. Sabi rito, verse 31, He presented another parable saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. And this is smaller than all other seeds. This is smaller than all other seeds. But when it is full grown, it is larger than the garden plants, and it becomes a tree, so that the birds of the air come and rest in its branches. So pinapakita rito na ganito ang kalalagayan ng pananampalataya ng isang mananampalataya. At bagamat napakaliit ng inilantulad ng ating Panginoon, ang pananampalataya ay kasing liit o kasing laki ng butil ng mustasa na siya ang pinakamaliit among the seeds. But when it is full grown. When it is full grown, so yung maliit na yan ay pag lumaki ay merong malaking pakinabang. Sabi rito, na kahit man ito ay magiging malaki at siya ay magiging mas malaki pa sa mga garden plants at siya ay magiging isang punong kahoy. Isang puno na ang kanyang na doon sa sanga ay pwedeng mag-nest ang mga ibon sa mga branches niya. So, ito ay pagde-describe ng pananampalataya. At ganoon ang pananampalataya ng isang mananampalataya. At sa unang bahagi, ang mga bagay na kaya niyang ma-acquire. At alam nyo, masasabi natin, when it comes sa tinatawag na transaction dito sa ibabaw ng lupa, ang transaction ay ginagawa sa pamamagitan ng pera. Pero sa langit, hindi uubra ang yung pera.
Kahit marami kang pera, hindi mo pwedeng bumili ng mga bagay na makalangit. Ang nangyari sa panahon ni Pedro na makita ni Simon na magician na nagpapatong ng kamay si Peter at gusto niyang nakita niya bawat pinapatungan niya ay tumatanggap ng Holy Spirit. Nag-speak in tongue, nagpa-prophesy, nagpupuri sa Panginoon. Sabi ni Simon, gusto ko rin ng ganyang kaloob. At sabi niya, ito yung pera. Bigyan mo ko ng ganyang kaloob. At sabi ni Pedro, sabi niya, wala kang bahaging anuman sa mga bagay sa kaloob ng Diyos. Wala kang katiting na bahagi dahil iniisip mo na ang kaloob ng Diyos ay pwedeng bilhin ng salapi. So dito ay hindi pwedeng gumamit ng salapi dahilan ang salapi ay napakaliit na value kumpara sa mga spiritual na mga bagay. Diba? Ang pera, kahit pa naman tinatawag nila na limpak-limpak na salapi, ay hindi pa rin ito kayang bumili ng kaloob ng Diyos. Sapagkat, alam nyo, kapag ang isang bagay ay hindi for sale, ay wala kang magagawa. Kahit marami kang pera, hindi ito ibinebenta. Kinakailangan mo itong yung nagbibigay nito ay malugod para ibigay sa iyo. So, kung ating bibigyan ng pansin, ang bawat isang mananampalataya ay tumanggap ng pananampalataya. Katulad ito ng talinghaga ng ating Panginoon sa aklat ng Luke chapter 19. Sa Luke chapter 19, sa verse 11, ay inilarawan ng ating Panginoon ng ganitong bagay. It is the parable of money usage. Or sa ibang version, ito'y the parable of the minas. Sa verse 11, sabi dito, while they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable because he was near Jerusalem. And they supposed that the kingdom of God was going to appear immediately. So he said, ang pinag-uusapan nila dito ay may kinalaman sa kaharian ng Diyos na iniisip nila na ito ay darating ng madalian. Ngunit sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng isang talinghaga. At sabi rito, so he said, a nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself and then to return. So alam na natin yung parable na ito, ang parable na sinasabi ng ating Panginoon, dinidescribe niya yung kanyang sarili. Do you get the point? Dinidescribe niya yung kanyang sarili. Ang anak ng tao ay aalis at pupunta, ngunit darating ang panahon, sa pagkanyang pag-alis ay tatanggap siya ng kaharian at kapag natanggap niya na yung kaharian, saka siya babalik. Diba? So sa panahon ng paghahari ng ating Panginoon, He will receive a kingdom and then He will return to this earth to start the kingdom dito sa ibabaw ng lupa na tinatawag na Millennium Kingdom. So, sabi rito, a nobleman went to a distant country to receive a kingdom for himself and then to return. And he called 10 of his slaves and gave them 10 minas and said to them, do business with this until I come back. So yung lahat, tinawag niya yung 10 slaves niya, 10 alipin niya. At bawat isa sa kanila na alipin, ay lahat sila ay pinagbibigyan ng 10 minas. Pare-pareho sila. Pare-pareho sila na pantay-pantay ang ibinigay doon sa mga servants na ito. Each of them received 10 minas.
gave them 10 minas and said to them, or kung tama ba yung pagkaka-describe ko, yung 10 ay binigyan ng 10 minas is either tigi-tigisa sila, yung 10 ito may tigi-tigisang mina. So kung gano'n, parang gano'n yung pinapakita. So, but his citizens hated him and sent a delegation after him saying, "We do not want this man to reign over us." When he returned, after he receiving the kingdom, he ordered that these slaves to whom he had given the money be called to him so that he might know what business they had done. And the first appeared, saying, "Master, your mina has made 10 minas more." So ngayon malinaw na yung 10 servants, each of them ay tumanggap ng tigi-tigisang mina. So pantay-pantay sila. So yung dinidescribe dito. Bawat servant ay merong 1 mina na ibinigay sa kanya. At nung panahon ng pagsusulit, sa panahon ng pagbabalik ng kanyang Panginoon, yung isa ay, alam nyo, yung unang-una na merong na tumubo, na nagkaroon pa siya ng 10 minas pa, mula doon sa 1 mina na binigay sa kanya, dahilan sa kanyang kagalakan, siya ang unang-unang nagpresenta ng kanyang sarili at ipinesent niya yung kanyang na-gain ng kanyang mina. As sabi nito, the first appeared saying, "Master, your mina has made 10 minas more." And he said to him, "Well done, good slave. Because you have been faithful in a very little thing, you are to be in authority over 10 cities." The second came saying, sabi niya, "Master, your mina has made 5 minas more." 5 minas. And he said to him also, "And you are be over 5 cities." So muli niyang sinabi doon sa isa, na sabi niya, well done, good slave, because you have been faithful in a very little thing, you are to be an authority in 5 cities. So, mga kapatid, ito yung pinakamasarap na marinig sa araw na yon. Amin ka sa amen to that. Itong pinakamasarap na marinig sa araw na yon, "Well done, my good and faithful servant." Lahat, ito yung sinabi natin, Panginoon, He will wipe away our tears. Lahat ng hirap, lahat ng pagtitiis na dinanas ng isang mananampalataya sa mga panahon ng mga pagtuya, panahon ng pagsubok, na siya ay nag-stand pa rin sa salita ng Diyos at hindi nag-give up, ay sa araw na yun, yun yung pinakamasarap na tinig na marinig, "Well done, good and faithful servant." Amen. Nice ko na marinig yun sa araw na yun, mga kapatid. Hallelujah. Nice nyo ba rin marinig ang ganung bagay? Ito ang pinakamasarap na marinig ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas, na yung kanyang pagliligtas na ginawa ay hindi nawalan ng kabuluhan. Hindi nawalan ng saysay ang kanyang pagliligtas na ginawa sa bawat isa sa atin. At ang bagay na kanyang ipinagkatiwala sa atin ay hindi nawalan ng saysay. So, sinabihan niya yung tao na merong 1 mina, tumubo pa, naging 10 minas pa, at yung isa naman ay nagkaroon ng 5 minas more. And he said, also, and you are to be over 5 cities. Another came saying, "Master, here is your mina. Here is your mina, which I kept put away in a handkerchief, for I was afraid of you, because you are an exacting man." Yung salitang exacting man, ibig sabihin,
hindi niya hindi niya pinapalagpas ang mga bagay, kundi kung ano yung kanyang ibinigay ay gusto niyang makita yung tubo nito. You are an exacting man. As sabi rito, and you take up what you did not lay down and reap what you did not sow. So, yun yung description ng isang taong hindi kumita, hindi tumubo yung kanyang minas. Ang tingin niya sa Panginoon, kinukuha mo ang hindi mo tinanim. Sabi rito, kinukuha mo ang hindi mo inilagay, you take up what you did not lay, you reap what you did not sow. And he said to him, by your own words, I will judge you. You worthless slave. So, ito yung pinakamasaklap na salitang narinig ng taong ito. You worthless slave. Ibig sabihin, ikaw na walang kwentang alipin. Ikaw na, you worthless slave. Did you know that I am exacting man, taking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? Then, why did you not put my money in the bank, and having come, I would have collected it with interest? Then he said to the bystanders, take the mina away from him and give it to the one who has the 10 minas. And they said to him, Master, he has 10 minas already. And I tell you that to everyone who has more shall be given. But from the one who does not have, even what he does have shall be taken away. But these enemies of mine who did not want me to reign over them, bring them here and slay them in my presence. Now mga kapatid, ito ang ine-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na ang ating pananampalataya ay tataas ang kanyang value. Tataas ang kanyang worth niya, yung halagan niya, na hindi na siya katulad ng dating nang ibinigay sa kanya yung mina. Well, naalala ko ang ating si Manny Pacquiao bago siya naging famous, ay kinikwento niya yung hirap na kanyang dinanas. Yung mga uri ng trabaho na kanyang ginagawa, etc., etc. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang kalalagayan. Diba? Kaya niya nang bumili ng mansyon sa United States. Kaya niya nang magpatayo ng mga mansyon dito sa iba't ibang lugar. Kaya niya nang bumili ng mga mamahaling sasakyan, mga luxury vehicle. Kaya niya nang maraming bagay dahilan naging increase na yung kanyang value. Diba? Naging increase na. So, just an example, pero mga kapatid, ganun din naman sa spiritual na bagay. Ganun din naman tayo bilang mananampalataya. I believe, mga kapatid, na hindi sa lahat ng panahon lagnat ang ating pinagpipray. Lagnat at sipon ang ating kayang ipanalangin. Naalala ko isang mangangaral, isang panahon, nilid siya nadaman niya sa kanyang puso na mag-pray over sa mga may karamdaman. At ang kanyang ginawa, nung araw na yon, nag-announce siya na sabi niya, mamayang hapon ay magkakaroon tayo ng prayer for the sick. At sabi niya, sino man sa inyo may karamdaman, magsiparito.
mamayang hapon. And then dumating na yung hapon. At at nangaral siya at pagkatapos kanyang tinawagan. Sinong merong karamdaman? Well, nagpuntahan yung mga may karamdaman na malalala. Sabi niya, sino kaya rito yung medyo light yung kanilang sakit? Yun ang una kong ipagpipray. Well, ibig sabihin mga kapatid, pinapakita na yung value ng pananampalataya, ito ay nag-i-increase. Ito'y nag-i-increase over time. Ito'y nag-i-increase sa paraan na masasabi natin, dahilan ng Diyos ang may tinawag ng Hebrews chapter 12, He is the author, siyang nagpasimula, He is the author and the finisher of the faith, of our faith. Siyang nagpasimula at magtatapos ng ating pananampalataya. So siya ang nagmamanage ng ating pananampalataya. Amen ka sa amen to that. Siyang nagmamanage ng ating pananampalataya. And as He managed our faith, ang pananampalataya ng bawat isa ay gusto niya itong tumaas ang kanyang value. At dahilan sa ito ay gusto niyang dalhin at mas maging mataas ang value nito. Well, isang example ay yung buhay ni Peter. Makikita mo sa kanya yung impulsive niya, pagiging siya yung pinaka-agresibo sa lahat ng mga apostles. But dumating ang panahon, sabi ng Panginoon, hinihingi ka sa akin ni Satanas upang ligligin ka na kagaya ng trigo. At dahilan, humingi ng permiso si Satanas kay Jesus, then pinahintulutan niya si Peter na ligligin. Pero ang sabi ng Panginoon, idinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang upang kapag ikaw ay makapanumbalik, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Well, sa unang pagkakataon ng pananampalataya ni Peter, puro ang kanyang dinedisplay ay ang kanyang sariling yung kanyang sariling lakas ng loob, yung kanyang sariling tapang. Sabi niya, Panginoon, buhay ko man ay aalay ko sa iyo, ako'y sasama sa iyo kahit saan ka man pumunta. Pero nang dumating na yung tinatawag na testing time, ay dininay niya ang ating Panginoon. But brothers and sisters, nang ang pananampalatayang ito ay iningatan ng Panginoon at ito ay nagkaroon ng increase pagdating sa araw ng Pentecost at doon sa beautiful temple, sabi ng banal na kasulatan, merong isang lalaki doon na lumpo na kanyang sinabi, silver and gold have I none, but such as I have, I give you. So at this time, ay yung lumpong ito ay nakalakad at nagkaroon ng lakas sa kanyang bukong-bukong at na-restore yung kanyang paa at binti at hita na mapapayat at nagkaroon ng mainam na hubog ng kanyang laman doon sa kanyang buto. At nakatayo siya, nakapaglakad, nakatakbo, nakalukso, na nagpupuri sa Panginoon. Dito natin makikita. At yung Book of Acts ay pagpapakita ng pag-increase ng value ng pananampalataya. So hindi lamang kung anong bagay, but later on, sabi ng banal na kasulatan, kahit sa pamamagitan lamang ng anino ng mga apostol, may mga taong gumagaling sa kanilang karamdaman. Well, it is the increasing of the value of their faith. Ang pagtaas ng value ng kanilang pananampalataya. And I believe, mga kapatid, tayo ay dinadala ng Panginoon sa ganitong bagay. How many believes that? Tayo ay aakayin ng Panginoon papunta sa ganitong mga bagay.
And that's the reason, dahilan ng ating Panginoon ang siyang nagmamanage ng ating pananampalataya. At ang purpose niya sa pananampalataya niyan ay mag-increase ng kanyang value. And that's the reason, muli nating babalikan yung 1 Peter. 1 Peter chapter 1. Kaya sabi rito, ng bahaging ito ng 1 Peter chapter 1, kung tataas natin ang verse 4, pinapakita rito yung binasang verse kanina, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. See? So merong mana sa sangkalangitan na nag-iintay sa bawat isa sa atin. Merong nag-iintay na mana sa bawat isa na ito ay imperishable, undefiled, and will not fade away. At ang pinakita dyan, it is reserved. It is reserved. Pag sinabing reserve, mga kapatid, walang pwedeng kumuha niyan, kundi yung nagmamay-ari lamang. Kung kanino siya ito inilaan, ay ito ay pagkakaloob sa kaniya. Reserved in heaven for whom? For you and for me. Who are protected. Kaya sabi ng verse 5, who are protected by the power of God. So, walang makakakuha nito dahil ito'y protektado ng kapangyarihan ng Diyos. And ito'y marirelease through what? Who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. And in this, you greatly rejoice, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. You know, mga kapatid, ang paraan ng ating Panginoon para i-manage niya ang ating pananampalataya to increase its value, ang isang paraan dito ay daan ito sa mga trials. Hallelujah. Idaan ito sa mga trials. Idaan ito sa ilang mga bagay. At sabi niya, you have been distressed by various trials so that the proof of your faith, ang katunayan ng iyong pananampalataya, sabi niya, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, and may be found to result in praise and glory and honor of the revelation of Jesus Christ. Tingnan natin sa Tagalog. Nasabi niya, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Alin ba talaga ang sinusubok? Ikaw ba? Ikaw ba para ka mahirapan? Ikaw ba para dumaan ka sa ganitong mga bagay? No. Kundi ang sinusubok ay ang pananampalataya. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri, ikaluluwalhati at ikararangal sa pagkakahayag ni Hesukristo. Now, mga kapatid, alam niyo ba na ang gold ay mayroong iba't ibang carats? Merong mga, ang alam natin, 16, 18, and 24. Ibig sabihin, kapag yung mga mababang karat, ibig sabihin, mas maraming ibang material o metal na kasama niya. Kaya mababa ang kanyang value. So yung 16 kapag yung 18 karat ay halos maring pareho sila ng size, kung singsing yan o ano pa mang klase ng alahas, pareho sila ng size, pero ibig sabihin, yung 18 karat, mas less na yung mga metal
nakasama sa kanya at mas malamang na yung ginto. So yung 24 karat siya ay puro at wala nang halong anumang elemento na material o kaya naman mga metal. Siya ay purong ginto, kaya siya ay 24 karat. At mas mahal ang kanyang value. At makikita natin na ang tanging paraan upang dalhin ang ginto upang ito'y maging fine or pure gold ay sa pamamagitan lamang ng apoy. There's no other way. Walang ibang paraan. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangusap, so that the proof of your faith, being more precious than gold, which is perishable, even though tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. And though you have not seen him, you love him, and though you do not see him now, you believe in him. And you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Binigyan ko ng pansin noong nakaraan ang dalawang bahagi sa buhay ni Abraham. At ang buhay ni Abraham pinakita sa Hebrews chapter 11 in two views. The first is the calling of Abraham, Hebrews chapter 11 verse 8, at yung Hebrews chapter 11 verse 17. Yung unang bahagi rito ay yung calling, yung verse 8, by faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place where he was to receive for an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Mga kapatid, marami sa atin humahanga na sa ganitong klase ng pananampalataya. Can you say amen to that? Atin ang hinahangaan si Abraham sa ganitong klase ng pananampalataya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi malinaw sa kanya kung maganda yung lugar na kanyang pupuntahan. Hindi niya, may kasama niya ang kanyang asawa, kasama niya ang kanyang pamangkin, kasama niya ang mga tauhan niya na pupunta doon sa lugar na yun na walang kasiguruhan but only by faith. And we admired Abraham in this kind of faith. Is that right? We admire Abraham. Hinahangaan natin si Abraham sa ganitong klase ng pananampalataya. But listen, this kind of faith ay pasimula pa lamang ng kanyang paglalakbay. It is just the beginning ng kanyang calling. Pasimula ng kanyang paglalakbay sa pananampalataya. At ganoon ang karanasan ng bawat isa sa atin. Nang tayo ay tawagin ng Panginoon, ang unang kalalagayan ng ating pananampalataya ay meron siyang value, mahalaga na ito, may mga bagay na natatanggap tayo rito na hindi kayang bilhin ng salapi. And yet, ito ay nasa panahon pa ng kanyang maliit o sabihin natin na maliit na value, maliit na kalalagayan. Pero, for Abraham, it took how many years? It took 25 years para isilang si Isaac. Diba? It took 25 years. From 75 years old, ipinanganak si Isaac ng 100 years old na siya. Pero sa panahon ng kanyang 100 years old nang ipanganak si Isaac ni Sarah, ay iba na ang value ng faith ni Abraham compare nang siya'y lumabas sa Babylon. Do you get the point? Magkaibang far more greater. Ang malayong-malayo na
dahilan sa mga unang panahon ng buhay pananampalataya ni Abraham ay siya ay nagkakamali, at yung isang panahon na naroon din siya natatakot, 'di ba? Dahil sa chapter 15, alam ng Panginoon na si Abraham ay natatakot. So, sabi ng chapter 15 verse 1 ng Genesis, sabi roon, after these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision saying, do not fear. Kaya sinabing, do not fear, because God knows that Abraham is in fear at the time. Ano ang kanyang fear? Bakit siya natatakot? Dahilan, maaari siyang mamatay, na wala siyang anak, wala siyang tagapagmana, at sabi ng dahilan, kaya siya lumabas, sinabi ng Panginoon, gagawin kitang isang malaking bansa. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pagpapalain kita. At sa panahong ito ay matanda na siya, alam niya na marahil yung pattern, yung tatay niya kung anong edad namatay, at kung ang kanyang edad ay approaching na rin sa ganung edad yung tatay niya, ay most probably, sabi niya, kung ang tatay ko namatay sa ganitong edad, ngayon, malapit na ako sa ganitong edad, baka marapit na rin ako mamatay. So that's the point na yung nakikita ni Abraham sa panahon ito, kaya siya ay natatakot. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, do not be afraid, Abram. Do not fear, Abram. I am your shield. I am a shield to you, and your reward shall be very great. Ako ang iyong proteksyon. Ako ang iyong kalasag. Ako ang iyong proteksyon. At sabi niya, at meron kang malaking, lubhang, dakilang gantimpala na nag-aantay sa iyo. You know, mga kapatid, this is the reward of faith. Tandaan niyo, mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang ito basta kung anong bagay. Sabi ng ating ni Apostle Pablo sa kanyang description, He is the rewarder of those who diligently seek Him. Pag sinabing reward, mga kapatid, ay ito ay kanyang ibinibigay sa kanila na sumasampalataya. So, sa panahong ito ang kalalagayan ng pananampalataya. Maliit ang value ng pananampalataya ni Abraham at this time, dahilan natatakot siya, nag-aalinlangan, apektado ng mga sirkumstansya. At alam kong ganun tayo kumakaminsan. Apektado tayo ng mga nangyayari sa palibot. At ganoon si Abraham, apektado siya ng mga nangyayari, apektado siya sa kanyang sarili, baka mamatay siya, hindi na siya magkakaroon ng anak. Pero ang Panginoon nagsabi sa kanya, huwag kang matakot. At pinakita sa kanya ang bituin sa langit, at sabi niya, ganyan magiging karami ang iyong binhi. And Abraham believed God, and it was counted for him as righteousness. So sa panahong ito, unti-unti na nire-resolve ng ating Panginoon ang kanyang pananampalataya, or rather, ang kanyang pananampalataya ay dinadevelop ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating ang panahon that si Abraham ay wala ng puwang ang takot sa kanya. Wala ng puwang ang pag-aalinlangan sa kanya. Wala na rin puwang ang panghihina sa kanya. Oh, I praise God. Tulungan tayo ng Panginoon na dalhin tayo sa ganitong klase ng pananampalataya. Well, it is not impossible dahilan ito'y isa sa nature ng pananampalataya na inilagay sa atin. Kapag yan ay na-develop o kapag yan ay lumago pa,
ang klase ng pananampalataya na nag-aantay sa mga mananampalataya ay isang klase ng pananampalataya na kahit walang pag-asa ay siya ay aasa. Kahit mahirap paniwalaan ang isang bagay, as long na ito'y sinabi ng salita ng Diyos, he will believe it. Kanyang sasampalatayanan ang ganitong bagay. Hallelujah. I hope, mga kapatid, ating ihanda ang ating mga puso at kaisipan sa uling maaraw nito. Let's start to open our mouth wide sapagkat meron siyang mga bagay na inihandang gagawin. So this kind of faith, when Abraham was 100 years old, nang siya ay nasa 100 years old, 25 years later, 25 years ang nakalipas, at ngayon, ibang kalalagayan na ang kanyang pananampalataya compare doon sa kanyang pag-alis at paglabas. Yung klase ng pananampalatayang yun ay maliit na lamang kumpara sa klase ng pananampalataya sa panahong ito. Dahilan, it increases its value. It increases its value. Tumaas na ang kanyang value. Pinakita rito, ang paniniwala ni Abraham ay tinatawag na kapag ang Diyos tumawag ng isang bagay na kahit wala pa, ay kanyang sinasampalatayanan. Nang tawaging siyang ama ng maraming mga bansa, he believed it. Tinawag siyang tatay na walang anak. Tinawag siyang tatay by faith o by declaration ng Diyos at kinakailangan niyang mag-respond through faith. Diba? So, God declared him as Abraham, father of many nations, and he must respond to that declaration by faith. So, ang Diyos na tumatawag ng isang bagay na hindi pa, na wala pa, pero sa tingin ng Diyos ay naroon na, sapagkat sa Diyos, mga kapatid, ay walang anumang bagay na nagdaan at hinaharap, lahat ng bagay ay kasalukuyan. It's hard for us to comprehend that. Pero sabi rito, it is written, a father of many nations, Romans 4:17. A father of many nations have I made you, in the presence of him whom he believed, even God, who given life who gives life to the dead, and calls into being which does not exist. Tinatawag niya mga bagay na hindi pa, na wala pa, na gayon na nga, at si Abraham ay nag-respond ng pananampalataya. In hope, against hope, he believed. So this is now the value of Abraham's faith at this time. Ang kanyang wala ng puwang, ang kawalan ng pag-asa. Hindi na siya nagiging hopeless. Lagi siyang merong hope. Amen? Hindi na siya dumarating umantong sa hopeless condition. He has, lagi siyang merong hope doon sa mga sitwasyon, dahilan hindi na sa sitwasyon siya nakatingin, kundi sa pangako ng Diyos. Hindi na siya nakatingin sa sitwasyon, dahilan naniniwala siya na ang Diyos ay kayang bumago ng sitwasyon. Yung sitwasyon na walang pag-asa ay kayang baguhin ng Diyos para magkaroon ng pag-asa. That's what he believed na. That's the kind of faith na meron sa panahong yon si Abraham. You know, habang tayo ay nagdi-discuss ng ganitong bagay, ang Diyos ay nakikreate ng kauhawan sa puso ng mga mananampalataya. Nagsasabi, Panginoon, gusto ko ng klaseng ganong pananampalataya. Nais ko ng ganitong klaseng pananampalataya, isang pananampalataya na hindi na nagiging hopeless.
laging merong pag-asa, provided as long that it is merong pangako ang Diyos. Hope against hope, he believed, so that he might become a father of many nations, according to that which had been spoken. Ayon doon sa sinabi niya, so shall your descendants be. So, ang tinutukoy dito yung sinabi ng Diyos kay Abraham doon sa chapter 15, ang dami ng bituin sa langit, so shall your descendants be. At verse 19, this kind of faith is, sabi rito, without becoming weak. Hindi na rin siya nanghihina. Hindi na siya kayang papanghinain ng anumang sitwasyon without becoming weak. Praise God. Can you say praise the Lord? Without becoming weak. Yan yung ating prayer. Yan yung ating mga ninanasa. Ang hindi na manghina pa, at mga kapatid, may kinalaman ito sa pananampalataya. Hindi lamang ito sa kung anong bagay, may kinalaman yan sa pag-increase ng value ng iyong pananampalataya. So, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. So, nariyan yung mga sitwasyon na pwedeng magpahina sa kanya. Nariyan yung mga senaryo, yung kondisyon ni Sarah, yung kanyang kalalagayan as 100 years old, pero yung kondisyong ito ay hindi na kayang pahinain si Abraham. That's what Paul described, how he described Abraham at this time. Without becoming weak. And yet, because bakit hindi na siya nanghihina? Hindi na siya apektado ng mga bagay na nangyayari sa palibot, sa kanyang sariling katawan, sa kanyang asawa. Hindi na siya apektado because with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Siya ay lumakas sa pananampalataya na nagpupuri sa Diyos. Kailan ka nagpupuri sa Diyos? Kapag nakakomprehend mo ang isang bagay at kapag ang pananampalataya ay nagiging malinaw. You know, mga kapatid, ang ating imagination ay ito ay tool ng Diyos para sa ating pananampalataya. But sometimes ang ating imagination ay nakakontaminate at ginagamit ng kaaway at kung ano-anong picture ang dinedisplay sa ating harapan, sa ating paningin, at tayo ay lalong nangihina at lalong nanlulupaypay. But at this time, ang imagination ni Abraham is purely nakapokus doon sa pangako ng Diyos. Nakapokus sa pangako ng Diyos at ang kanyang lahat ng kanyang na-imagine ay hindi na ang mga bagay na pwedeng magpahina sa kanya. But grew strong in faith and he gives glory to God. Verse 21, being fully assured, fully persuaded. Lubos siyang naniwala na ang Diyos na nangako ay kaya niyang gawin ang kanyang sinalita. Makikita natin kung gaano kataas ang value ng pananampalataya ni Abraham at this time. It increased sa isang level na mataas na. But prior to that, alam natin
ang mga bagay na kanyang pinagdaanan, ang mga bagay na kanyang pinaranas at pinahintulot ng Diyos na mangyari sa kanya. Hanggang sinagad ng Diyos ang kanyang edad at sinagad ng Diyos ang kahinaan ng katawan ni Sarah. Hanggang sa isang pagkakataon na talagang wala ng pag-asa, ngunit mula doon sa sitwasyong yun, ang Diyos ay gumawa ng isang miracle. But brothers and sisters, this time ay pagkatapos sa panahong ito ng kanyang pananampalataya, na nakikita na natin na napakataas na ng value ng kanyang pananampalataya. But brothers and sisters, meron pang isang bagay na pinakita si Paul, at ito yung huling pagsubok sa buhay ni Abraham. At ito ay ang pagpapaalay ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. At sabi roon ng Hebrews 11 verse 17, by faith, once more, by faith Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who received the promise was offering up his only begotten son. The next verse, it was he to whom it was said, in Isaac your descendants shall be called. Last Thursday, sinabi ko na ang verse na yan, na kinote ni Paul, yung chapter 4 ng Book of Romans kanina, nang sinabi roon na, so shall your descendants be, ang quotation yun, ang promise na yun ng Diyos na hinawakan ni Abraham, ay doon yun sa chapter 15. Diba? Sa chapter 15, so shall your descendants be. Pero dito, sa kanyang testing, sa chapter 22 ng Book of Genesis, itong hinawakan ni Abraham na pangako ng Diyos ay nasa chapter 21. I hope binabasa niyo ang inyong scripture. Naroon yan sa chapter 21. Kailan yan sinabi ng Panginoon nang pinalayas ni Sarah si Hagar at si Ismael at nabibigatan si Abraham at sabi niya, halos ayaw niya pero sinabi ng Panginoon sa kanya, dahil ang sabi ni Sarah, hindi pwedeng magmana ang anak ng alipin kasama ng aking anak. At sabi ng Diyos, sundin mo ang sinasabi ni Sarah. Dahilan, yun ang nasa plano ng Diyos. Sundin mo ang sinasabi ni Sarah. Sabi niya, dahilan, si Ismael ay pagpapalain ko rin siya. Magiging isa siyang malaking bansa. Pero, sabi niya, sa pamamagitan, so balikan natin yung Hebrews kanina. Tama ba yung naka-display ba sa chapter 21? Balikan nga natin 21 ng Genesis. Sa panahong yun, doon sinabi ng Panginoon, sabi niya, but God said to Abraham, do not be distressed because of the lad and your maid. Whatever Sarah tells you, listen to her, for through Isaac your descendants shall be named. Through Isaac your descendants shall be named. Kaya pagdating ng chapter 22, during ng kanyang testing, meron siyang salitang hinahawakan. And that's the purpose, mga kapatid, ng Diyos sa kanyang mga salita. Anong sabi anong sabi ng Book of Psalms? Iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Ang daladalang salita ni Abraham at this time ay hindi lamang yung ilang dekada ng pangako ng Diyos, but ang fresh na pangako ng Panginoon
kay Abraham mismo. Do you get the point? Meron siyang, anong sabi ng banal na kasulatan? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. I believe, mga kapatid, na sa bawat araw ng buhay ng mga mananampalataya ay lagi siyang merong now word, mga salita sa kanyang panahon, na siyang ibinibigay ng Panginoon sa iyo na yung hahawakan, ay yung panghahawakan para sa panahong yon. Although alam natin na ang salita ng Diyos ay hindi nag-expired, pero gayon pa man, meron siyang laging fresh mana na inihahanda sa kanyang mga anak. As I have mentioned, mga kapatid, ang chapter 22 ng Book of Genesis, ang hinahawakan ni Abraham sa panahong ito is a combination ng mga pangako ng Diyos ng chapter 15 at ng chapter 21. Kaya sa chapter 11, doon nag-conclude si Abraham. At doon siya nagsabi, sabi niya, by faith, Abraham, pagdating ng verse 18, it was he to whom it was said, in Isaac, your descendants shall be called. And then, next verse, he considered that God is able to raise people even from the dead, from whom he also received him back as a type. Pinapakita niya, ang conclusion, ang commentary ni Paul dito sa panahong ito ng Hebrews 11, ay pinakita niya, kinumpare niya na kung ang bahay bata ni Sarah ay patay na, nagawang buhayin ng Diyos, nagawang paniriwain ng Diyos, nagawang pagpabatain ng Diyos. Therefore, si Isaac, kahit siya ay mamatay, siya ay bubuhayin ng Diyos para lamang matupad ang kanyang sinabi, through Isaac your descendants shall be called. Mga kapatid, sa panahong ito ay nasa peak na ang pananampalataya ni Abraham. Wala nang takot, wala nang pangamba, wala nang pagko-question, wala nang pagmumurmur, wala nang anumang mga bagay. Kung ano ang sinabi ng Diyos, kanyang pinaniwalaan. Absolutely. Walang anumang bagay na pwedeng makabalakid. Kanyang sinampalatayanan. At I believe, mga kapatid, ang testing ng Diyos ay depende sa klase ng pananampalataya. And that's the reason, sabi ng Corinthian, hindi siya magbibigay ng pagsubok na hindi mo kaya. Dahilan tapat siya, matuwid siya, hindi siya likong Diyos, matuwid siya na kung ano ang level ng iyong pananampalataya, doon kanya susubukan. At tiyak na iyong kakayanin. At kung sakali, sabi pa ni Apostol Pablo, kung sakali man, siya rin ang gagawa ng daan ng pagtakas sa iyo. Pero, ang pagtakas na yun ay kinumpera ni Paul sa ginawa ng Diyos kay Abraham nang gumawa siya ng isang, ang hayop, ang kordero ay naipit ang sungay at ipinalit ang kordero instead of Isaac. He will make a way of escape. Hindi sinubok si Abraham nang si Isaac ay kapapanganak pa lamang. Dahil ibang level ang pananampalataya na kinakailangan sa panahong ito. But I mentioned that last Thursday that Isaac ay hindi siya basta kagaya ng
ng bata na 12 anyos o ano paman. Siya'y nasa pagitan ng adolescence and adult. Dahilan, pinakita ng Diyos kay Isaac, nirecall ng Diyos na ang kanyang ama na si Abraham, sapagkat si Abraham ay sumunod sa aking utos, sa aking palatuntunan, sa aking salita sa kanya. That's Genesis chapter 26. And God recalled to Isaac paano ang kanyang amang si Abraham ay sumunod sa kanya. Because, verse 5, because Abraham obeyed me, kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. At itong ginawa ni Abraham sa pagsunod niya all throughout sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sa panahong ito ay nire-recall ng Diyos kay Isaac nang iyong ama ay sumunod sa aking mga inutos. At sa panahong ito ay inuutosan niya si Isaac na mag-stay doon sa lugar ng Gerar at wag siyang bumaba doon sa Egypt. Now mga kapatid, I hope nakukuha niyo yung punto na aking binibigyan ng pansin sa oras na ito. Kung tayo ay destined, now I believe that my faith is destined to be rich. Our faith is destined para ito ay tumaas ang kanyang value. At ang panahon ay ginagamit ng Diyos kasama ng mga pagsubok na kanyang pinapahintulot sa atin. At ang paraang ito ay para ang ating pananampalataya ay tumaas ang kanyang value. Ang pagsubok ang siyang nagiging daan para alisin ang mga dross, mga metal sa ginto hanggang sa ito'y maging puro at maging mataas ang kanyang value. Kaya nga yung verse na yun sa book of both Peter and James ay meron silang pagkakaisa paano nila inilatag na ang pananampalataya ay dinadaan sa pagsubok. Kung paano si James at si Paul ay meron silang magkaibang version ng tinatawag na pananampalataya. Isa, si Paul ay pananampalataya lamang na walang gawa. Pero si James naman ay tumutukoy siya sa pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. At magkaibang context ang kanilang ginagamit. So hindi mo sila pwedeng dapat pagbanggain, sila ay merong magkaibang context na ginagamit. Pero dito sa James ay nagkakaisa sila sa ganitong bagay. Kaya sabi rito ng book of James chapter 1, verse 2, consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials. Consider it all joy. Sabi nga noong nakaraan, naging honest si Peter nang sabihin niya, pinapalungkot tayo ng iba't ibang mga klaseng pagsubok. Yan ang totoong nangyayari kapag dumaraan sa pagsubok. Pero yung ibig sabihin naman dito ni James na count it all joy, ay hindi ka lamang nakatingin doon sa kasalukuyan. Kapag doon sa kasalukuyan habang ikaw ay sinusubok, mararanasan mo ang lungkot at lumbay. Definitely. Nakukuha niyo ako mga kapatid. Totoo, hindi ka manhid, hindi ka immune. Totoo na habang nasa pagsubok, ikaw ay magiging malumbay. Madidistress ka. Makakaranas ka ng lungkot. But count it all joy. Dahilan hindi ka lang nakatingin doon sa kasalukuyan, nakatingin ka pagkatapos nito. What will be the result of this? Ang magiging
resulta ng bagay nito. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing, see, yung count it all joy ay nakakonekta doon sa salitang knowing that the testing of your faith produces endurance, produces patience. So doon nakakonect yung salitang count it all joy. Hindi naman ibig sabihin dapat masaya ka sa panahon ng pagsubok. Well, ang tinutukoy dito, well, malungkot ka, totoo yan, dahilan apektado ang iyong emotion, ang iyong damdamin, ang iyong kaisipan, habang ikaw ay nag-iisip, pero ikaw ay titingin sa pamamagitan ng pananampalataya. And then you will count it all joy. And let endurance, sa ibang version, let patience, let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kailan ka hindi na mangangailangan? Ito'y katulad ni Abraham sa kanyang kalalagayan. Well, hindi niya na kailangan ng mag-encourage sa kanya. Sapagkat yung mismong pananampalataya sa loob niya ang nag-encourage sa kanya. Do you get my point? Yung pananampalataya na naroon sa loob niya, yun na nag-encourage sa kanya. Wala nang kulang, sabi rito. Lacking in nothing. So pinakita rito ang ganitong kalalagayan sa paraan ng Panginoon, how the value of our faith will increase. Paano ito tataas? And I believe, mga kapatid, ito yung ginawa rin ng Panginoon sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Barbanam. Merong mga 3 hatak na tinawag sa kanyang ministry. The first pull, the second pull, and the third pull. But ito ay sa panahon ng kanyang faith din naman ay dinala sa mas mataas na kalalagayan. So, bago ko magtatapos, mga kapatid, merong paraan ng Diyos how He managed our faith and how to increase it and how to increase its value. But, mga kapatid, meron din tayong paraan. Meron din tayong dapat na ginagawa. Kung ang Diyos ay meron siyang paraan para pataasin ang value ng ating pananampalataya, tayo rin naman ay meron tayong dapat na paraan na ginagawa. At ito ay ang ating pag-exercise ng ating pananampalataya. Ang sabi natin, kapatid Barbanham, sabi niya, ang pananampalataya ay kailangan niya ng kagaya yan ng muscle. At ang muscle ay kinakailangan mong i-exercise, work out. Kung nakakita ka ng mga weightlifter na kayang bumuhat ng mga 200 pounds at pataas, but hindi sila hindi karaka kayang buhatin ng ganitong bagay. Dumaan sila sa pag-exercise. Ina-exercise nila ang kanilang muscle at ang kanilang stamina at ang kanilang lakas unti-unti hanggang sa pag-increase. Nag-increase at kahit man yung taong kaya ng bumuhat ng mabibigat ay hindi sila karaka biglang bumubuhat na mabigat. Meron silang mga warm-up na ginagawa. And you know, dapat ang mga mananampalataya sa kanilang personal na buhay ay ina-exercise nila ang pananampalataya. Dahilan, mahalaga ito. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, walk by faith, not by sight. As you walk by faith, ay dito mo ina-exercise on your own ang iyong pananampalataya. You are
Ine-exercise mo in your own ang iyong faith. Kaya sa mga susunod na mga pagkakataon ay sa biyaya ng Diyos ay masasabi mo kagaya ng sinabi ni David, ang Diyos na nagbigay sa akin ng oso at leon ay siyang Diyos na magbibigay sa akin sa hindi tuling Pilisteyong ito. What? Why? Dahilan, on His own, ay na-exercise niya ang kanyang pananampalataya. At nakita niya ang Diyos na gumagawa sa ganitong bagay. And lastly, mga kapatid, isa sa paraan para ang ating pananampalataya ay ma-build up ay merong sinabi ang banal na kasulatan. And I hope ito ay ating bigyan ng pansin ang ganitong pangungusap. Puntahan natin ang Book of Jude, verse 20. Anong sabi rito ng Jude, verse 20? Anong sabi diyan? But you, beloved, building yourselves up on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. Isa sa pinaka mabisang paraan on your own ng pagbibuild up ng ating pananampalataya is what? Is praying in the Holy Spirit. Praying in the Holy Ghost. Praying in the Spirit. Yung panalangin na ikaw ay kasama mo ang Espiritu. Kasama ng Espiritu na ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Meaning to say, our prayer ay isa sa isang paraan how we will exercise. Paano tayo mag-exercise ng ating pananampalataya. You will build your most holy faith as you pray in the Holy Spirit. So, merong dalawang paraan. Una, ang paraan ng Diyos na siya ay dinadala tayo sa pagsubok. Pero, alam ko naman na hindi naman araw-araw ikaw ay laging nasa pagsubok. Hindi ka araw-araw na lagi nasa pagsubok, pero pwedeng araw-araw ikaw ay lumakad sa pananampalataya. At pwedeng araw-araw ikaw ay manalangin sa Espiritu, and you will build your holy faith. Dahilan, mga kapatid, may mga bagay kang maintindihan, higit sa mga bagay na iyong napapakinggan sa pangangaral, at meron siyang mga personal na mga bagay na ituturo, mga principle na kung iyong susundin, makikita mo na ito ay totoong napaka-epektibo. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon, may mga bagay na tinuturo personal sa aking buhay. At nakikita ko ito kung paano ang Panginoon, ito ay nagiging epektibo sa biyaya ng ating Panginoon. And brothers and sisters, itong mga bagay nito ay mga personal na karanasan ng mga mananampalataya, at nais ko na ang bawat isa natin ay magkaroon ng ganitong klase ng karanasan. Dahilan, ang Book of Corinthians ay nagsasabi na ang 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 ay nagpapakita na verse 13, having the same spirit of faith according to what is written. Yung pinapakita ritong having the same spirit of faith. Dahilan ito, ang pananampalataya ay pareho, ang tinanggap nating pananampalataya, ang tinanggap ng mga apostol na pananampalataya, ang tinanggap nating pananampalataya ay pareho, kaya meron itong parehong espiritu at merong parehong karanasan na idudulot ito sa bawat mananampalataya. I believe that.
Because it is the same Spirit. The same Spirit of faith. Nasabi niya, according to what is written, I believe, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. Ang bagay na iyong sinasampalatayanan ay yung sinasalita. Kapag ikaw ay nananampalataya, ikaw ay nagsasalita at kiniklaim ang mga bagay nito. So mga kapatid, merong dalawang paraan how to increase our value. Number one, ang paraan ng Diyos through trials and various trials. But the second one is, ikaw mismo ay lalakad sa pananampalataya, hindi sa paningin. Bawat sitwasyon sa biyaya ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon na tingnan natin ito, hindi sa ating mga mata, kundi lagi nating involve ang Diyos doon sa mga sitwasyon. At ang Diyos ay merong magagawa sa bawat sitwasyong ito. Hallelujah. Praise God. I hope natuto tayo mga kapatid sa mga salita ng Diyos. Your faith is your value. And now, how to increase your value? Ito'y paraan ng Diyos. At tayo mismo na inutusan ni Paul, hindi tayo lumalakad sa paningin, kundi sa pananampalataya. Dahilan ng mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang. So lahat ng mga bagay na ating nakikita, lahat ng yan ay temporary. Dumaan man sa pagsubok, ang pagsubok na yan ay temporary. There is a allotted time at ito ay lilipas. So tayo doon ay nakatingin. At habang tayo sa ganitong bagay, we're praying. Sa ating buhay, paglilingkod sa Panginoon, ang ating buhay pananalangin ay totoong napakahalaga. How to build our most holy faith. Praise God. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Tayo manalangin sa sandaling ito. Amang Diyos, Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat naniniwala kaming lubos. Ang Hebrews chapter 12 na sinabi ni Apostle Pablo, you are the author and the finisher of our faith. Ikaw ang siyang nagmamanage, Lord, ng aming pananampalataya. Ikaw mismo ang nagsabi kay Peter, hinihingi ka ni Satanas sa akin, pero dinadalangin ko ang iyong pananampalataya. O Lord God, dalangin namin, O Diyos, naniniwala kami na hawak mo, hinahawakan mo ang aming pananampalataya. At ito, O Diyos, ay napakainam na instrumento, na weapon na yung binigay sa bawat isa sa amin upang ang kaaway ay hindi magkaroon ng puwang sa iyong mga anak, O Diyos. At ang aming buhay ay mabuhay kami sa pagtatagumpay, Panginoon, dahilan hindi mo kami iiwan. Ikaw ay merong laging salita, Panginoon, sa kapanahunan na aming kailangan para sa panahon ng mga pagsubok, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin mula sa iyong maliit na lingkod hanggang sa bawat isa na nakikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, kung paano ang mga apostles ay nagsabi sila, Lord, increase our faith. Lord, it is also our prayer, increase the value of our faith, Lord. In order na pagdating ng panahon ay merong mas malaking bagay na cover na ang aming pananampalataya. Hindi lamang ito isang mina na nakatago sa panyo at aming ibabalik sa iyo, kundi nawa sa araw na yon, meron pang 10 mina na nag-gain mula doon sa ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Ito ang iyong inaasahan, Panginoon. At dahilan ito ang iyong inaasahan, ito ay posible, ito ay mangyayari sa aming karanasan, Panginoon, ng aming pananampalataya
ay tataas ang kanyang word, Lord. Sa oras na ito, pagpalain mo ang iyong mga salitang higit pa. At alam kong pinagpala mo na ito, Panginoon. Dalangin ko na higit mo pang pagpalain ito sa puso ng bawat isa na iyong mga anak. At patuloy naming lakaran ang pananampalataya sa huling mga araw nito. O Diyos na dakila, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, Lord. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong pagsama. Salamat nang ikaw ay aming anyayahang mamagitan sa amin at mangusap sa amin. Hindi mo kami binigo, Panginoon. Sumama ka sa amin at nagpahayag ka ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, pinupuri namin ang iyong pangalan. Ibinabalik ko sa iyo ang buong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan. Patuloy mo kaming akayin pa sa pananampalataya, Panginoon, at higit pa naming makilala pa ang higit pang mga bagay na iyong inilaan para sa bawat isa amin. Higit pang mga karanasan, Lord, na aming maranasan sa buhay, aming paglilingkod sa iyo. Mauwi sa iyo ang buong kapurihan at karangalan at pagpapasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Everybody say amen. Palapakan natin ating Panginoon. At nice